Batas ng Bayan. Na ako napalit nga sakyanan pero wala ko kabalo na apaday utang sa bangko ang first owner. Unsa akong buhaton, attorney? Salamat. Duha ang pwedeng buhaton, no? Pwede niyang ipadayon ang pagbayad dito sa bangko. Dayon ang tanan nga mga payments nga paghimuon niya will be all under the name sa original or permiro nga tag-iya, no? Ang lain po nga pamaagi, pwede siyang magpahibulo sa bangko nga gi-assume niya ang obligations, no? Gi-assume niya ang chattel mortgage sa laktod pagistorya. Siya nakaron ang bag-ong kasabot sa bangko o maimpas magani ang tanan nga mga balayro nun. Klaro na nga ang mga dokumento sa mong sakyanan i-turn over diha direkta sa iyaha, no? Ang kuan lang ani ganibel kanay kaduhang option, dunay posibilidad nga i-undergo pa siya sa gitawag na tuog sa screening process sa bangko, no? Kay makonsider mangud siya nga bag-ong mangutangay, bag-ong debtor or bag-ong debtor dito sa bangko. Sa laktod pagistorya, dapat moagi siya sa mga screening nga gikinahanglan ug uban pa para ma-qualify siya as borrower, no? or debtor dito sa bangko. Manang kung ako, I would suggest nga I would suggest kung pinakalegal yun nga pamaagi, pahibala ang bangko sa nahitabo ang assumption of obligations nimo. Then himuin na lang ninyo siguro og mga internal arrangements para nga ang bangko molihok sa approval sa imong bag-ong pag-assume og ang chattel mortgage ibalhin sa imong pangalan, no? Pero ang uban man gud bilang ginahimo nila, pero matawag na ko makonsiderar gyapon nako legal pero risky. Ipadayon nila ang pagbayad sa utang dito sa bangko gamit ang pangalan sa original nga tag-iya. Later on na lang sila nga magpa-transfer pinagi sa pag-execute sa gikinahanglan nga deed of absolute sale nga i-register sa ato ang Land Transportation Office or LTO. Bisan asa nang duha, legal na siya, pwede nyo nang buhaton. Bisag asa po na ng duha, medyo mugasto jud ka, no? Iya po, okay, doble-doble gatuo ka nga mo na di kantidad sa kyanan na di ay nagbilin pang bayro no. Importante na bel nga ihagin ng tiwason pagbayad nga naman kung mo default manggod ang original owner tungod kay wala po bayad kay lagi gibaligya niya sa iya ang bangko do ni option, it's either i-cancel niya ang chattel mortgage but basabot embargohon niya ang sakyanan or dili maka iyang pugson og pabayad ang daan nga tag-iya. Pero kung ma-realize sa bangko nga dili na mo-locate ang daan nga tag-iya katong nakigsabot sa iya sa bangko tungod kay gibaligya na naglaglaag na naglakaw-lakaw ni adto na sa abroad or namatay na bakaha. Sure ko ang bangko ang iyang buhaton, mag-file siya og replibin, no? Replibin case, i-recover ang maong sakyanan og ibaligya on public auction ni para halin mo ibayad dito sa utang, no? Unfortunately, kung sa iyaha karon ang sakyanan, embargohon is bangko gikan sa iyaha. Munang ang end result para nga malikayanin ang klases problema, ipadayon gyud gihapon nagbayad ang mga balances dito sa bangko sa first owner. Pili siya sa duha ka mga options kung giingon ipadayon ilam sa ngalan sa unang tagiya or ihaba kang make arrangement sa bangko para magpahibalo nga ako na karon ang mo-assume ipausab ang chattel mortgage o ako na niya ang kadil sa bangko. Alright. Batas ng Bayan. Surely na po ni mga ikasuggest og pamaagi ang bangko ani Ay kay dili naman ni bag-o nga mga problema sa bangko Bel nagi ni sila yung mga pamaagi ani. Sila yung pangutan na attorney, unsay akong buhaton, attorney, kung nasakpan ako akong banang og iyang kabit nga nagkuyog. Nagkuyog, attorney. Ano ka? Sagpaon. Tinanga po na yung bana. Nasakpan. One Bel, no, kanang naamanggod, kanang nagkuyog lang, ang ato ang mga korte nag-require og more than that, no? Kung gusto ka mag-file og kaso batok sa imong bana, no? Sa laktod pag-istorya, kinahanglan nga doon na pagilain pa nga mga overt acts man. Unsa ka nang nagkuyog lang no, nagkuyog baka glakaw, unsa baka kay ilahi man good bell kung mga abogado o mga huwis na o mga piskal na maglantaw sa mga circumstances ba no. Pero kung mag-file kag kaso ani nay daghan nga pwede mo i-file no, pwede ka mag-file og bawsi kanang emotional ug psychological abuse, pwede ka mag-file baka og bigamy no, kung kuyog-kuyog sila tungod kay nagminyo sila samtang minyo na mudaan, pwede pod nga concubinage tungod kay nakigipon makaha ang imuhang bana nga to sila ang babae nga dili niya asawa no, pwede ni nga mga klase sa mga kaso pwede nimo i-file. Pero kani nga mga klase sa kaso nang inahanglan og ebidensya nga sobra pa sa giingon nimo nga nakita nimo nga nagkuyog sila no. Kay kana mo pagkuyog daghang mo nag mga interpretations na pwedeng nagkuyog
sa kahinungdan, no? Nagpa-load, nagpa-cash out, nagpa-pirma. Oo. Yeah, dili paigo, no? Dili paigo nga nagkuyog lang, pwede na ka maka-file ani. More than anang pagkuyog-kuyog lang ang gikinahanglan. Alright.